There's a reason why I'm not part of any FB group that deals particularly with shooting, prepping, and actually nakalimutan ko na kung bakit. Pero today, I was reminded of why exactly it is na hindi na ako pumapasok sa mga grupo na ganon. And ang dahilan marami kasing henyo sa mga grupo na yon. Kahit na alam naman natin, nakikita naman natin sa mga kilos, sa pag-aasta, sad to say, meron lang silang pambili. Kaya hindi naman ito pangungutya o pangaalipusta sa mga may kaya. Pero that's the problem with any group, whether it's photography, whether it's shooting, riding. Pare-pareho yung sakit ng mga tao dyan Usually, nauuna yung yabang. Paglalabas ng mga laruan, for example, may mga common denominators yan. Or for every group, it doesn't matter kung anong klaseng grupo ang meron ka. Pero merong mga requirements, common requirements yan. Number 1 is dapat may gamit. Number 2 is dapat may pasyal, may activity. Number 3 is gastos, di ba? Kailangan bili ka ng bili. And number 4, yung number 4, hindi ko nababanggitin. So, example, member ka ng grupo ng bisikleta, di ba? Kailangan may gamit. So, yung bike mo, yun yung gamit. Kung may gamit ka, dapat merong gastos. Yan, yung nag-upgrade ka ng pyesa, di ba? Maya't maya, bili ka ng pyesa. Uy, may bago akong pyesa. And number 3, syempre kailangan lagi may pasyal. Uy, may rides kami, may ginawa kaming ganito. It's not necessarily pasyal, pero maaring mga group activities o sa shooting ang equivalent niyan. Uy, galing kami sa range, pumoto kami, ganito, ganyan. Nakaubos kami ng so many hundreds or thousands of rounds. Ito yung ginawa namin. Ito yung mga taong pumunta, etc. That's exactly why I can safely say na lahat ng grupo na yan, pare-pareho ang kartada ng mga yan. Sa photography, ganun din, di ba? Kailangan meron kang bagong camera palagi, kailangan lagi kang may bagong upgrade, kailangan lagi kayong may photo walk or something. All the members really do is, uy, meron akong bagong ganito, meron akong bagong ganyan. And then they talk about the virtues of each piece of equipment. Pareho lang yan sa motor, pareho lang yan sa bisikleta, pareho lang yan sa shooting. Everybody will be an expert on particularly yung mga gamit. Actually, nakakapagod or nakaka-stress lang na mag-member or pumasok sa mga grupo na ganyan. Kasi alam mo na, pare-pareho na lang ang kwento niyan. Pare-pareho na lang na, ito yung gamit na ganito, maganda to because ganyan. And mostly, within these groups, may mga agitators yan. Usually, these are influencers trying to get people to buy, which is why hitik na hitik ang YouTube sa mga influencers. Kasi kumikita sila sa ganon for whatever reason, di ba? May mga karakter dyan na wala naman talagang maayos na content. Only that pinapakita nila yung magagandang features ng ganitong gamit. With the technology today, every day halos may bagong produkto. Diba? Bibili ka ng bagong phone ngayon, bukas may bago na. Diba? May bago ng version. Kaya ang tao napipilitan na, uy, shit, gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko nito, gusto ko niyan. Ay, meron na pala nito. Ay, may bago na pala. Ganon lang ang nagiging cycle ng mga groups or ganon lang ang nagiging cycle ng whatever community you're in, and it really doesn't matter which one. Sa prepping, ganun din. Uy, may bagong gadget. Uy, may bagong knife. Uy, may bagong tent. Uy, may bagong backpack. Pare-pareho lahat yan. And if you look at it closely, there's hardly any group that talks about the realities of any given situation. Ngayon, doon tayo medyo naiiba. Ang pinag-uusapan natin dito is, ano yung talagang nangyari na at posible pang mangyari in the future. Hindi tayo pantasya lang, hindi tayo puro kwento-kwento lang. Meron din naman mga bagay na hindi ko alam, 'di ba? Kagaya nung nangyari sa akin doon sa grupo na medyo tinira ako kasi parang lumalabas na, wala ka kasing ganyan kaya hindi mo alam. And let's face it, wala naman akong pambili ng laruan kaya for whatever reason, hindi ko rin alam. Or yun ang dahilan kung bakit ignorante ako sa gamit. Kasi nga, wala naman akong gamit. Wala rin naman akong pambili. Unfortunately, there are people in those groups na talagang, meron silang and kaya nilang iyabang yung kotse nila, yung motor nila, yung camera nila, yung baril nila, 'di ba? Kaya nilang iyabang lahat 'yan.
I don't have any other term pero yabang lang talaga kasi ang masasabi mo sa ganon. Because kung ikaw ay nag-iisip, kung ikaw ay security conscious, hindi mo ipapakita lahat ng laruan mo sa social media, di ba? Bakit? Kasi public domain yan Everybody is looking at everybody else. And ang pinaka-importante dito, hindi lahat ng mga nagme-member sa mga grupo na ganyan, halimbawa, ay may kakayahan na bumili ng gamit. Not everybody can afford those wonderful toys. Karamihan dyan, nagle-lurk, tinatawag nating lurkers or sumisipat lang. Di ba? Meron ka palang ganyang baril, meron ka palang ganyang bisikleta, meron ka palang ganyang camera. So, sinisipat lang kayo ng mga ibang miyembro ng grupo. Ngayon, ikaw naman, mayabang ka. Ito yung kotse ko, ito yung bike ko, ito yung camera, ito yung baril ko. Yabang mo ngayon. Magaling ka May laruan ka nangiinggit ka ng mga ibang tao. Ang hindi mo alam, ang iniinggit mo lang ay yung mga taong wala. So what does that do? Diba? Ano yung magiging epekto ng ganong pag-uugali? Ngayon, ang tanong dito, naiisip ba nila yon? Naiisip ba nila yung totoong meaning ng pagiging tactical at pagiging practical? Malayo yun, magkaiba yun. Diba? Kung tactical ka, bili ka ng bili ng gamit. Bihis ka ng bihis. Barbie dal ka dyan. Pakita mo lahat ng toys mo. Pero kung ikaw ay practical at may konting brains, hindi malalaman ng mga tao, hindi malalaman ng buong mundo kung anong meron mo. Diba? Kasi yun ang epekto ng social media Yung yabang factor kailangan. Uy, pag wala ako nito, kawawa naman ako. Diba? Ay, wala akong Gucci Glock, o wala akong SIG, wala akong AR na nakabihis. Kawawa naman ako. Hindi nila alam na merong mga nagmamatsyag, may mga nagbabantay. Ganda ng baril mo, boy, di ba? And what if, di ba? Ito na nga yung pinag-uusapan natin as preppers. Pinag-uusapan natin lagi, shit hit the fan, di ba? And in my previous videos, I already talked about the reality of bugging out or maybe standing your ground, di ba? Pag nagkagulo-gulo na, pagka nagkapestehan na, do you think that you can secure your base, di ba? Your home, your castle? Kaya nyo bang i-secure yan? Marami kang baril, nag-iisa ka lang naman. Sooner or later, you will run out of ammunition. Sooner or later, you will be overrun. And lahat ng magagandang koleksyon mo ng gamit, mapupunta na lang sa mga scavenger. Diba? Sabi nila, thank you! That's the reality of it, diba? Kung wala kang gamit, wala kang pagkain, wala kang gamot, may mga tao dyan na nanakawin kung anong meron mo. Kung anong wala nila, meron ka, nanakawin nila. Pag dumating na sa point na nagkapestehan na, gulo-gulo na tayong lahat, that's how people will think. Hindi na nila iisipin na, uy, moralidad, nagugutom ang pamilya ko, iisipin ko pa ba yun? Or wala akong baril, andyan ka naman na, dedo ka na, diba? Sabi nga natin, as survivalist, if you die, we split your gear. So, paghahati-hatian namin yan pagka tegi ka na, di ba? And chances are, sa yabang mo, marami kang magagandang laruan, akala mo Superman ka, akala mo immortal ka. Kaya lang, bullets are finite, sabi nga namin sa traditional weapons community. Mauubusan at mauubusan ka ng bala, mauubusan at mauubusan ka ng lakas. And pag ikaw ay dinumog na, hindi na matatakot sa baril yung mga yan. Regardless, they'd lose 1 or 2 or 3, pero pag na-overpower ka na, sorry boy, di ba? And yan yung naging epekto ng yabang mo, di ba? Kasi pinakita mo sa buong mundo na meron kang magagandang laruan. Yung mga ibang bata, wala silang magandang laruan. Gusto rin nila. Human nature yan You always want what you cannot have. Kaya magandang rason yan sa kanila para saktan ka, para nakawang ka, para patayin ka, di ba? So, balik tayo sa mga baril ngayon or the tactical kids. Sinabi ko na before, sabihin ko ulit. Kayo ba ay natutulog na naka-helmet, naka-body armor at niyayakap yung inyong mga rifle? Hindi naman, di ba? Hirap na nga matulog na may simpleng damit Naka-body armor ka pa. Unless you're doing that, unless you had the capability to do that, you will not be ready for a home defense encounter. Sigurado yan. Lalo na kung napabayaan mo yung bakuran mo, di ba? Nagtiwala ka sa CCTV mo, pinasok ka. Kitang-kita sa CCTV, pumasok sila. Most likely, kitang-kita rin kung paano kanila
chuchugiin, di ba? Yun yung realidad nun. And kahit na mailan ang baril mo meron pa rin tayong reality ng gun ban, which unfortunately in 2004, I lost a friend. Mentor ko siya. Siya yung nagturo sa akin particularly sa shotgun, how to double tap a shotgun and what a shotgun can do and how flexible that weapon system is. But unfortunately, alam ng mundo na shooter siya. And in May of 2004, during the election gun ban, tsaka siya inambush. Yun yung sinasabi natin na mahirap ma-survive ang ambush. Lalo na't nag-iisa lang siya, alam ng mga kalaban na wala siyang baril, gun ban that time. I don't know, more than one shooter yun 3 or 4 shooters yata. That's the irony of things, di ba? Alam nila na magaling siyang pumutok. So, tiniran nila yung subject at time na wala siyang dalang gamit. Alam nilang siguradong wala siyang dalang gamit. And even if he were armed that day, kakayanin niya kaya yung 4? Kung nabigla siya, malabo talaga. We all have to be in touch with our own mortality. Hindi tayo immortal. Yan ang totoo. What if tsambahan kayo sa mga oras na wala kayong dalang gamit? Marami yun. Lalo na pag panahon ng eleksyon or any other emergency situation na sinabi ng gobyerno, bawal kayong magdala ng armas. Kung ikaw ay law-abiding, susunod ka. Paano yung kalaban nyo? Remember na yung kalaban, walang konsensya yan. They can pull the trigger just like that and not be bothered by it. Kayo ba, as a legally armed citizen, masasabi nyo ba na kaya nyong pumutok, kaya nyong putukan ang isang buhay na tao? You have to be really serious about that. Isipin nyo mabuti yung sagot nyo sa tanong na yon. Kasi kung hindi, hanggang Japorms lang talaga kayo. Sabi nga ng mentor ko dati, ego massage lang yan diba? Kaya sila nagtatayo ng mga ganong grupo para ego massage nila, diba? Uy, may pumupuri sa laruan ko. Uy, may pumupuri sa mga videos ko na pumuputok ako pero nakahiwalay yung very loose yung grip. May pa John Wick pa kayo Sige, paano pag inabot kayo ng panahon na wala kayong dalang baril at doon kayo tirahin? Sorry boy. Kaya nga sinasabi ko, yun ang malaking pagkakaiba ng channel na to sa mga ibang channel because nobody tells you like it is. Sige na nga, marunong na kayo. Diba? Kinorek-correct nyo ako. Yung urban legend, tinawag nyo akong urban legend. Or you implied na naniniwala ako sa urban legend. Pero unfortunately kasi, yung sinasabi kong insidente, nandun ako nung nangyari yung mga. And I will not talk about things that I did not experience firsthand or galing sa first person account. Sabi ko nga hindi ako gaya-gaya, hindi sa ginaya ko lang si ganito, hindi sa nakita ko lang sa ganun, hindi. Actual experience yun, based on my own personal experience. Reporter ako di ba? Mahilig ako mag-note ng mga bagay-bagay, kung ano nakita ko, kung ano na-experience ko, nino-note down ko yan. Magaling kayo di ba? O sige, kayo na. Tignan natin pag nagkapestehan dumating yung pagkakataon na kinailangan yung dumampot ng baril at pumutok. How sure are you na kaya nyong kalabitin yung gatilyo na yan? Na nakatutok kayo sa buhay na tao. Regardless kung sino yan, di ba? Sabi ko nga, yung kalaban, walang konsensya yan. Kaya kayong one click lang kayo sa kalaban. Pero kayo, kung law-abiding citizen kayo, may konsensya kayo, mahirapan kayong tumutok at pumutok. That is your first disadvantage. Doesn't matter kung mabilis kayong bumunot. Kasi hindi naman kayo dadaanin sa bilis ng bunot Doon sa ambush, wala na yung bilis ng bunot mo doon. Dahil reactive ka na lang. Nagre-react ka na lang sa sitwasyon mo. Hindi yun madadaan sa bilis ng bunot. Kasi yung kalaban mo, nakatutok na sa'yo. So, walang kwenta yung bilis ng bunot mo sa gano'n. Unfortunately, yung mga nag-o-offer ng training, syempre ginawa na ring negosyo. Pumutok kayo ng ganito. Mala John Wick na putok, diba? Yun may maituro na lang, sa totoo lang. But do you actually need that kind of training? As civilians, naintindihan nyo ba kung ano yung nature ng kalsada? Kung ano yung nature ng totoong buhay? Alam nyo ba kung ano ang sasagupain nyo paglabas nyo ng bahay? Iba yung realidad ng mga rich kids. Iba yung realidad ng mga pangkaraniwang tao. Kaya nga sabi ko, instead of spending your money investing in a shotgun, a rifle, or even a pistol,
for home defense, ayusin nyo yung bakuran nyo, ayusin nyo yung bahay nyo. That way, very minimal yung need nyo na meron kayong baril. Ang daming abstract sa batas natin. Hindi mo alam kung pwede ka magdala ng baril. May PTC ka pero may guidelines pa rin kung paano mo gagamitin yung baril mo. Nandyan pa rin yung batas. It's not like may PTC ka, dala ka ng baril. Pag may nanggulo sa'yo, putokan mo. Hindi, kaso pa rin yun. Diba? Marami pang prosesong dadaanan. So it's really not that simple. Yes, I advocate that everyone should have a firearm. Pero given the realities of the law, not to mention yung presyo, meron dyan nagpo-promote, di ba? Si Boses Keps. Tawag ko si Boses Keps kasi parang kang nakikinig sa Keps nagsasalita. Puro high-end yung pinopromote niya na gamit. Pero bakit bakya yung approach mo? Yung mga karaniwang tao, hindi nila ma-afford yung mga binibenta mo. Meron ka pa diyang Alien, meron ka mga Colt, meron ka mga SIG. Hindi presyong masa yan. Kahit naman sabihin nyo yung pinakamasa, yung mga locally made natin na firearms, mahal pa rin. Diba? Kaysa ibili nyo ng baril, pagawa nyo na lang ng bakuran ninyo. Total, that would be one of the safest places you can ever be. Yun ang castle ninyo, palasyo nyo yun, diba? So might as well invest in that, hindi yung, maganda yung binibenta ni Boses Keps. Sorry, pero wala akong polite term na medyo masakit sa tenga pakinggan yung videos niya. At any rate, buhay nila yun di ba? Doon sila kumikita kanya-kanyang trip na nga lang sabi, di ba? Yung mga kagaya natin na wala namang pambili, tiis na lang tayo. Let's do what we can. I'm not anti-gun. And for those of you who've been reading my blogs ever since 2012, hindi ako anti-gun. Nagpo-promote ako ng gun safety, di ba? Safe gun handling and responsible ownership. Pero ang sinasabi ko, when it comes down to practicality, piliin nyo yung pampaayos ng bahay nyo kaysa yung bumili kayo ng laruan. Na it doesn't stop there. The gastos doesn't stop there. Once na nabili nyo na yung laruan nyo, kailangan yung balahan yan. Nagko-compile. So, kailangan meron kayong excess na budget para doon. So, as you can see, hindi lang siya simpleng meron akong pambili, bili ako ng baril. Hindi naman ganun kasimple yun. Hindi lang naman yun ang gagastusan ninyo. Siyempre yung renewal ng licenses ninyo, yung permit to carry if you need to carry one, yung mga other fees that you have to take care of. Not to mention yung training fees ninyo, tsaka yung pambili nyo ng bala for practice. Of course, there's always dry fire. Pero every once in a while, kailangan nyo rin i-confirm through live fire kung nasaan yung skill level ninyo. Hindi naman pwedeng puro dry fire na lang all the time. Ngayon, yung mga kagaya ko na walang gamit, wala. Hanggang airsoft na lang kami. Yun na ang pinaka live fire namin. But there's so many things to consider. Hindi lang yan porket, naakit kayo ng nabudol kayo. Hindi yan budol-budol Kailangan paganahin nyo yung mga utak ninyo. Kasi at the end of the day, sakaling magkapestehan man at wala kang rifle, wala kang shotgun, masakit man aminin, pero magantay-antay lang kayo. Pag may tumumba, damputin nyo na lang yung gamit niya. Because if you die, we split your gear. Yung mga pa-cool kids dyan na maraming gamit, antayin nyo na lang na tumumba sila para meron kayong gamit. Don't worry if wala kayong pambili sa ngayon. Because in a real crisis situation, dyan tayo magkakasubukan ngayon. Dyan natin masusubukan yung galing nitong mga tactical kids ngayon. And I'm sorry, pero nagsasabi lang po tayo ng pawang katotohanan, di ba? Realidad yan di ba? Bawa, may dala kang pagkain or meron ka imbak na pagkain, nasa lakay yung bahay mo, sorry na lang, di ba? Kung sino man yung sumalakay sa'yo, to the victor go the spoils. If ever may armas, di kuha din nila, di ba? Because that's reality. Yun ang the ugly truth na sinasabi ko sa inyo. It's not just being the cool kid na meron kang ganitong variation ng baril, mga ganitong pistol, hindi yun May collection ka, hindi yun. At the end of the day, it all boils down to the ugly truth of survival. And you will do anything para lang mag-survive. That's been the long and the short of it. This has been Absabando for Manila Sentinel. Raw, you die, we split your gear. Runway 100, maintain runway heading, climb 3,000 feet, runway 13, clear for immediate takeoff.